author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Next song pa natin, Lord of Lords, page 2. Beholding your beauty is all that I long for. To worship you, Jesus, is my soul desire. For this very heart you have shaped for your pleasure, purpose to live your name high. Here in surrender in pure adoration. Sits on the throne, be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song, worship and praise in the Lord of Lords. Spirit now dwelling within me, keep my eyes fixed ever on Jesus' face, and let not the peace of this world ever sway me. I'll run till I finish the race. Now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and worship and praise in the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song, worship and praise in the Lord. Worship and praise in the Lord.
the Lord of Lords, Lord of Lords, Lord of Lords, Lord of Lords. Itong aming sa dalangin, Lord, na kayo po ay mapurihan dahil kayo po ay napakabilis. Aming puso ay sobrang galak, Lord. Kami po nagpupuri sa inyo sa unang sabi ng taon na ito. In Jesus' name. Amen. Amen. My test. Yan, sige po, isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay nag-bless. Ganda po yung simula ng ating unang Sunday service sa 2026. Doon pa lang sa worship song ay talagang nakakabusog na po. Salamat sa ating worship team. So sige po, so what to expect? Of course, unang-una po ay ang ating announcement po ay pagkatapos na lang po ng ating service. Pagkatapos po ang gagawin na lang po natin is Word of God, closing prayer, announcement, and then communion. Ayan, yan po ang ating pong gagawin. Word of God, closing prayer, announcement, communion. Pagdating po ng announcement, kakat na po natin ang ating live broadcast po sa Facebook. So, salamat at tayo po nag-live ulit. And meron pong nag-request na i-post natin sa YouTube para po ma-download at mapakinggan po miski naka-offline. So, ang mga naman po natin, ang lahat ng ginagawa natin is by request. No? Ang dami na po nag-request. Una, basta pa, i-live stream nyo na naman yung mga teachings, yung Sunday service nyo. So, ginawa natin. Meron naman po yung nag-request na English. Doon ang madugo. English. So, pinagpipray natin yon, tutugunan natin ang ating pong English service din. So, sa YouTube, by God's grace, susubukan po bukas ni Brother Julius na i-post po sa YouTube. Yeah? So, yun lang naman po ang ating pong gagawin. So, sige po, marami tayong announcement and then marami tayong gagawin ngayon. Para at least naka 45 minutes tayo sa Word of God. Buksan na po natin ang atin po mga Bibles po sa Juan chapter 4 at magsisimula po tayo sa verse 20. Juan chapter 4 verse 20. Juan chapter 4 verse 20. So habang nagbubuklat tayo ng ating pong Bibles po sa Juan chapter 4 verse 20, ang ating pong paksa ay ang tunay na pagsamba. Ang tunay na pagsamba. Ito po'y napaka-importante na topic na kailangan po na maituro, na kailangan po na malaman po ng bawat isa. No? Because ang pagsamba, yun talaga ang reason kaya tayo po ay niligtas ng Panginoon. Nagligtas ang Panginoon ng isang grupo ng mga tao at yan po ang simbahan for the sole purpose po na sambahin po siya. Yan po, no? For the sole purpose po na sambahin po siya. Sige po, para hindi tayo magtagal, I promise myself na talagang kailangan na mabilis-bilis na po tayo. And aking misis, nag-comment, parang paulit-ulit na lang sinasabi mo. Kaya I will stick to my notes.
Tayo po'y mag-pray muna. Lord, tulungan niyo po kami sa aming pong pagtanggap ng iyong pong katotohanan. Ito po'y mga kaisipan ninyo. Hindi ito kaisipan ng tao. Hindi ito kaisipan ng isang grupo. Hindi ito kaisipan ng mga makumakumpanya. Ito'y kaisipan ninyo. Kaya maingat ko pong dadalhin po ito sa mga taong nakikinig. Hindi ko kaya mag-isa. Kaya hinihingin ko po, Lord, ang tulong ng banal na Espiritu na siya ang mangusap. Gamitin niyo po ako bilang isang mikropono naman. Padalisahin niyo po ang aming mga kaisipan. Pabanalin at padalisahin niyo po ang aming pong mga puso upang matanggap ng buong loob ang mga katotohanan na amin pong makukuha ngayon. Maraming salamat po. May you bless your word. In Jesus' name, Amen. So, ang tunay na pagsamba, and we will start po sa John chapter 4, verse 20. Sabi po ng Biblia, dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang iyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit, verse 23, dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba na ninanais ng Ama. Ang Diyos, verse 24, ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So, tunay na pagsamba, mga minamahal, at meron tayong 4 na punto ngayon na nakuha po natin. Unang-una, hindi mo pwedeng ihiwalay ang pagsamba sa kaligtasan. Kaya makita niyo po, no? Si Christ ay nasa proseso na maliligtas po itong Samaritana. And then biglang lumitaw na lang ang paksa sa pagsamba. Tayo po ay niligtas. Ang isa sa pinaka-obvious na marka na ikay ligtas ay may puso kang nagsasamba sa Diyos. Hindi yung samba na punta tayo sa church Sunday na parang hindi natin naiintindihan ang ating ginagawa. Kung napilitan ka lang, kung naging kultura lang, ay ganun ginagawa ng papa ko, ganun ang gagawin ko. Nandun kasi yung girlfriend ko sa church, kaya yung hindi ganun yung pagsamba. Ito po ay pagsamba na alam mo na sinasamba natin ang Diyos na naglikha sa atin at nagligtas. Ibang pagsamba po ito, hindi ito pagsamba tuwing linggo lamang. Kapag nakikita mo na ang iyong sarili na nagsasamba ka Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, napakalaking papahiwati na ikay ligtas. Because ang diwa ng isang ligtas na tao ay pagsamba. Kaya sa umaga, ang unang ginagawa niya ay sinasamba niya ang Diyos. Sa gabi, ang unang ginagawa niya ay pagsamba sa Diyos. Kaya, nasaan tayo? Pagsusuri ngayon. Ikaw ba nagsasamba lang tuwing Sunday? Ikaw ba ay nagbubukas lang ng Biblia tuwing Sunday? Ikaw ba ay nagdadasal lang sa Diyos tuwing Sunday? That is not a heart of a worshiper. At hindi yan isang marka ng isang ligtas na tao. But of course, meron pong kahinaan tayo doon. Basta nakikita mo lang sarili mo na hindi lang linggo na nagsasamba sa Diyos. So, hindi pwedeng ihiwalay ang pagsamba sa kaligtasan.
Number 2, ang pagsamba ay patungkol sa pagbibigay. Hindi pagkuha. No? Binibigay natin ang lahat. Ang ating energy, ang ating oras, ang ating salapi, ang buong buhay natin. Once na yun ang nakikita mo na sa buhay mo po, na kaya mo nang ibigay ang lahat sa Diyos, yan po ay pagsamba. Number 3, ang pagsasalo-salo ay malaki at napaka-importanting elemento ng tunay na pagsamba. So sa Old Testament, pag sila po ay nagdadala po para po i-sacrifice, may portion doon na kakainin ng nagdala at ng pari. So sabihin natin, Old Testament yung pastor, pagdating natin sa New Testament, meron pong tinatawag na fellowship sa Book of Acts. Ang fellowship po, kasama po dyan yung salo-salo. Salo-salo. Kaya napaka-importante yung gagawin natin salo-salo mamaya. Napaka-importante po yan. Number 4, seryosong bagay ang pagsamba sa Diyos. Seryosong bagay ang pagsamba sa Diyos. Na kung saan nakita po natin mga minamahal, na nagpadala ang Diyos ng mga ibon at patayin ang mga tao po dahil po sa maling pagsamba. Nakita po natin mga minamahal, meron pong isang lalaki sa araw ng pamamahinga, ang Sabat, ano po nangyari? Namulot po siya ng mga, namulot lang po siya ng mga panggatong. Ano po nangyari? Pinatay po ang tao nito. Pinatay po ang tao nito. So, seryosong bagay ang pagsamba. At I hope and pray na yan ang nasa kaisipan natin. No? Ang aking panalangin, nabubuo na po sa atin ang isang seryosong pagsamba. Ang pagkilos po ninyo ay nagpapahiwatig kung gaano kaseryoso ang pagsamba sa Diyos o hindi. Hindi natin pagpunta tuwing linggo ay nagpapahiwatig na ang pagsamba sa Diyos ay hindi mahalaga sa atin. Pero sa China, sa Nigeria, pinapatay ang mga Kristiyano po. At meron po doon na doon sinunog talaga. Dinak nila ang pintuan, sinunog nila ang church kasama yung mga tao sa loob. Next Sunday, nagtipon ng mga Kristiyano doon. Kita mo, bakas pa. Yung mga, siyempre, mga semento na lang po natira. Pero nandoon sila. Bakit? Napakahalaga para sa kanilang magsamba na kaya nilang bigay ang kanilang buhay. Biruin niyo po kung anong iniisip po nila. Ay, sa Calvary Chapel Solano, sinunog yan last week. At 40 katao namatay doon. Ngayon, nagsasamba tayo ngayon dito. Na nandiyan dyan ang mga kaaway. Sino kaya sa atin ang pupunta dito? Ang problema, wala pang ganun pangyayari. Wala tayo sa church ng Sunday. Anong klaseng pagsamba yan? Kasuklam-suklam. Masakit na ang tiyan, nasusukan na ang Diyos sa pagsamba ng mga tao. Sa totoo lang. Tuwing Sunday, lagi na siyang nagsusukat. Dahil sa uri ng pagsamba na nangyayari sa loob ng simbahan na daladala ng kanyang pangalan. Sukang-suka siya. Ayaw na niyang makita. Ayaw na niyang marinig ang pagkanta ng mga tao. Ayaw na niya marinig ang mga tao nagsasabing, "Praise the Lord, Hallelujah." Sukang-suka na siya. At alam ko po, sa ating church, sukang-suka na rin siya sa uri ng pagsamba na meron tayo.
Tapos may babaguhin natin yan. Babaguhin po natin. Nung ako po ay nagbakasyon, nagsimula po ako, sabi ko, one day, bibigay ko sa papuri sa Diyos. Nagsimula po ako magpapuri, bigla na lang nagkaroon ako ng masamang pakiramdam at para akong nasusuka. At sabi ko, Lord, bakit nagkakaroon ng ganun? Sinabi ko to kay bakit? Parang nasusuka. Ang sama ng aking pakiramdam. Ang sabi ng Diyos, ganyan ang pagsamba mo sa akin. Ganyan ang pagsamba ng church sa akin. So, baguhin natin. Magkakaroon ng pagbabago sa pagsamba. Malamang, baka, mababawasan na naman po tayo. At ang akin, may takot po ako sa Diyos. Ang tanging nilulugod ko po ang Diyos. Kaya magiging seryosong bagay po ito para sa akin. Salamat ang praise and worship team. Nagsimula sila sa pagiging seryoso. Tingnan niyo po yung worship natin kanina. Napakaganda. Na-bless po ako po. So magkakaroon ng bago. I hope nasamahan niyo po kami. I hope nasamahan niyo po ang church na ito. Pero hindi na po pahihintulutan dito ang isang mababaw, walang commitment na pagsamba. Hindi na pwede. Hindi na po pwede. Hindi mabibless ang church natin. Hindi mabibless ang mga kapatiran na narito. So seryosong bagay ang pagsamba. Balikan po natin kung meron tayong cellphone po, ang 2 Mga Hari, chapter 17, verse 24. Pangalawang Mga Hari, 2 Mga Hari, chapter 17, verse 24. At tignan natin, ano ba nangyari sa mga Samaritano? Second Mga Hari, chapter 17, verse 24. So, titignan natin yung history. Ano nangyari sa mga Samaritans? Verse 24. Ang Samaria ay pinatirhan ng hari ng Assyria sa mga taga-Babylonian Kuta, Aba, Hamad at Sepharvaim. Nang bago pa lamang sila roon, hindi sila sumasamba kay Yahweh. Ito po keyword. Hindi sila sumasamba kay Yahweh. Kaya sila'y ipinalusog niya, ang Diyos po ito, at ipinalapa sa mga leyon. Wow! May nagsabi sa hari ng Assyria, hindi alam ng mga taong pinatira mo sa mga lungsod ng Samaria kung ano ang batas ng Diyos doon. So may nakapag-isip, no? Ito pala problema. Sabi niya, hindi alam ng mga taong pinatira mo doon kung paano or kung ano ang batas ng Diyos. Dahil dito'y sila'y ipinakakain niya sa mga leyon. Kaya, verse 27, ipinasundo ng hari ng Assyria ang isa sa mga paring kasama ng mga Israelitang dinalang bihag at pinatira sa Samaria. So ngayon, dami namamatay. Sabi, bakit kaya dami namamatay? Kinakain ng leon. Kaya may sabi, ay, ikaw kasi, hari, doon sa lugar na yon, walang nagtuturo tungkol sa batas ng Diyos. Kaya sabi ng hari, ang solusyon, kumuha kayo ng pari at dalhin nyo sa Samaria upang ituro sa mga tao ang kautusan ng Diyos ng lupain iyon. At verse 28, binalik nga nila sa Samaria ang isa sa mga paring dinalang bihag at ito ay nanirahan sa Bethel. Itinuro niya sa mga tao kung paano nila sasambahin si Yahweh. So ngayon, dumating po yung pare at ano pong ginawa niya? Tinuro niya kung paano sasambahin ang Diyos. Verse 29, ngunit ang mga taong pinatira sa Samaria ay nagpatuloy na gumawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan
At inilagay nila ang mga iyon sa mga dambana sa mga sagradong burol na ginawa ng mga Israelita. So ngayon, dumating na yung pare, nagtuturo na yung pare kung paano po sambahin ang Diyos, si Yahweh, ang Diyos ng Israelita, pero ginawa pa rin mga tao, nagpatuloy na gumawa ng Diyosan. Verse 30, si Sukot Benot ang Diyos. So ito na po yung pangalan ng mga Diyos-Diyosan nila. Si Sukot Benot ang Diyos na ginawa ng mga taga-Babylonia. Si Nergal ang ginawa ng mga taga-Kuta. Si Asima ang mga taga-Hamat. Si Nitkas at Tartak ang sa mga taga-Abas. Si Adramalek at Anamalek naman ay sa mga taga-Serapim. Nagsunog sila ng kanilang mga anak bilang handog sa mga Diyos-Diyosang ito. Sinamba rin nila, verse 32, ng mga tao ito, si Yahweh. At sila'y pumili ng iba't ibang uri ng mga tao bilang mga pari. Hindi qualified na maging pari mga to. At yun, sino? Jake, ikaw na, maging pari. Kuya Manuel, maging pari. So, miski sino na lang, no? Ikaw, pari. Alam niyo po, nangyayari ngayon sa simbahan niyo. Ay, ikaw na maging pastor. Ikaw na. Ikaw na maging pastor. Alis na ako dito. Pupunta na kayo, ikaw na maging pastor. So, miski sino ay itinatalagang maging pare. At ang mga ito, ang naghahandog, verse 32, sa mga dambana sa mga sagradong burol. Ngunit, verse 33, patuloy pa rin sila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, tulad ng kaugalingan sa mga bansang pinanggalingan nila. Simula noon, verse 34, ito yung keyword, iyon na ang naging parangal ng kanilang pagsamba. Hindi nila sinasamba si Yahweh sa tamang paraan. Mag-jump po tayo sa verse 41. Sumamba nga sila kay Yahweh, ngunit sumamba rin sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So, sabay po, no? Sinamba nila ang Diyos, si Yahweh, at sinamba nila ang Diyos-Diyosan ng sabay. Ang uri ng pagsamba ng mga Samaritana ay ganito po. Sinasamba nila si Yahweh at sinasamba nila ang kanilang Diyos-Diyosan na sabay. Hinalo nila sa pagsamba kay Yahweh ang pagsamba sa mga paganong Diyos-Diyosan. At dahil dito, hindi nila sinamba ang Diyos sa tamang paraan. Sabi ko nga po noon, hindi tayo magtatagal. Along the way, habang tayo po ay namumuhay sa ating pong spiritual na buhay, marami tayong Diyos. Diyos-Diyosan. No? Marami tayong idolo na nakukuha. So, paano mo malalaman kung ikay may idolo na? Dati naglilingkod ka sa Panginoon. Let's say, ako po ay nasa ministry na ganito. Walang tigil po ako, no? Patuloy, every Saturday, Sunday, nandoon ako sa church upang gampanan ang aking paglilingkod. And then biglang, wala. Biglang na lang huminto siya sa paglilingkod. O kaya, paminsan-minsan na lang. Tapos nalaman mo pala, kaya pala, paminsan-minsan na lang po, ay naging busy siya sa negosyo niya. Yun ang idolo mo. Every Saturday, nandiyan naman si brother, sister. Every Sunday, nandiyan naman si brother, sister. Ba't ngayon wala na? Nakita mo, nagtayo pala siya ng sari-sari store. Yan ang Diyos-Diyosan mo. Yan ang idolo mo. So kung may ganito po tayo, and then papasok tayo sa simbahan sa Sunday at sambahin po ang tunay na Diyos, ito tayo. May idolo tayo na negosyo, maaari pong relasyon, maaari pong kayamanan, ambisyon, napakarami pong idolo. No? Nagkaroon lang ng sale, idolo.
Nagpunta na o kaya may ayuda lang na inaano ng barangay. Kaysa nasa church, nagdudong na siya sa ayuda. Yan ang Diyos-Diyosan natin. At tuwing Sunday, kapag tayo po'y nandito po, hindi yan tunay na pagsamba. Yan ang pagsamba sa Diyos sa tamang paraan. Ang gusto ng Diyos ay isang dalisay na pagsamba. Ang puso natin ay lubos na para sa Kanya at Kanya lamang. Ayaw niya ng kalaw. Ayaw niya ng kalaw. Hindi ba kayang i-provide ng Diyos ang ating pangailangan? 50 years na tayo namumuhay sa mundong ito, buhay pa rin tayo. Hindi po ba patunay na hindi tayo pababayaan ng Diyos? Ang galing. Sometimes ang eskwelahan, ang pag-aaral ay naging idolo na po ng isang tao. Take note, ang idol po ay ang siyang bagay na kumukuha ng first place sa Diyos. Kaya habang tayo po'y nagbibiyahe sa mundong ito, patungo sa langit, marami tayong idol na pwedeng kunin. Tanggalin natin iyan. Ang ating puso, kaisipan, ang ating lahat ay para lamang po sa Diyos. Meron po akong napakinggan na storya patungkol sa isang pastor kung saan kapag nag-house blessing siya, nagsasaboy siya ng bigas sa bahay. Maaaring masabi mo po na wala namang problema doon, pastor, ngunit kapatid, ang pagsaboy po ng bigas sa bahay ay isang paganong ritual para maging swerte ang bahay na yun. Diba? I think sa Chinese, correct me if I'm wrong, Chinese ba yan o Filipino culture? Habang binibless ng tao ang bahay, nagsasaboy siya ng bigas. Correct me na lang if I'm wrong. Yun ang pagsamba na hinahaluan po ng isang paganong ritual. Hindi tama yun. Nasabi, okay lang naman, parang ano yun. Pero sa totoo lang, ito po ay may mga church pa nga, Feng Shui tsaka church pinagsasama. Ay basta dapat yung pinto natin ganito kasi sabi ng dapat nasa east. Teka muna! Di ba ito yun? Pinaghahalong pagsamba sa Diyos sa mga paganong ritual. Yan po ang isang halimbawa na hinaluan ng tao ng mga paganong ritual ang mga bagay ng Diyos. Ang mga pagsamba sa loob po ng simbahan. Kapag nagdidiwang tayo ng Halloween sa loob ng simbahan na nangyayari po sa mga Kristiyanong simbahan, yan ay paghalo ng isang ritual ni Satanas sa loob ng simbahan sa pagsamba sa Diyos. So, kailangan maging maingat tayo. Lahat ng ginagawa natin dito sa loob ng bahay-simbahan ay dapat puro at dalisay. Kaya hindi tayo nagkapan dito ng mga birthdays, kaya wala pong Christmas. Tinanggalan na po natin ang Christmas party. Dahil hindi naman po yan biblikan at wala po yan nakikita po sa Bible. Tama ang pagsamba ng mga Hudyo dahil ito po ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po ay yung pagdisenyo ng Diyos. Ang pagsamba ng mga Hudyo ay tama dahil ito po ay ayon sa utos ng Diyos. Kaya ang lesson po natin mga minamahal, tiyakin natin na ang pagsamba natin ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Tiyakin natin na ang pagsamba natin sa church po na ito ay naaayon sa kalooban, disenyo, at utos ng Diyos. At upang gawin po ito, ipagkumpara natin ang ating pagsimba sa simbahan na ito at sa pagsamba sa Biblia. Opo, ang Biblia
ay may instructions kung paano tayo magsamba. Kung gusto mo malaman yan, punta ka lang sa Exodus, magsimula ka sa Old Testament, sa Exodus, sa Leviticus. Sa New Testament, walang gaano instructions doon. Pero kung gusto ko natin sambahin ang Diyos ayon sa kanyang disenyo, ay, tingnan natin ang uri ng ating pagsamba sa pagsamba na aayon ko sa Biblia. Alisin ang dapat alisin sa ating pagsamba, dagdagan ang dapat idagdag sa ating pagsamba. Katuwang ko ngayon ang mga elders in training na sila po ay magiging involved na rin. Kailangan sila maging protector natin. Isa yan sa mga trabaho nila. Basta parang mali yata yung ginawa mo kanina. Yan, okay yan. Because now yan po ang isa. Maingat, magiging maingat na tayo this coming 2026 at sa mga susunod pa pong mga taon. So, tiyakin, siguraduhin natin ang pagsamba natin sa loob ng simbahan na ito ay naaayon sa kalooban po ng Diyos. Mga minamahal, bigla na lang nagkaroon ng interes ang babae patungkol sa pagsamba. Gusto niyang malaman ang patungkol sa tunay na pagsamba sa Diyos. Kaya pagkatapos po sabi niya, ay isa kang propeta. Ang sabi ng babae, alam mo sir, Ginoo, propeta, sabi niya, ayon sa aming mga ninuno, dito kami dapat magsamba sa bundok na ito. Pero ayon sa inyo, kayong mga Hudyo, sa Jerusalem lang dapat magsamba. Kaya makita niyo po, nagtatrabaho ang Diyos sa kaligtasan ng babaeng ito. Nagkaroon po siya ng interes, unang-una, na magsamba sa Diyos. At hindi lang po magsamba sa Diyos, nagkaroon po siya ng interes na sambahin ang Diyos ng tama. Yung po yung keyword, ng tama. Maaari po na naramdaman ng babaeng ito na mali ang kanyang pagsamba. Sabi niya, na, parang mali ating pagsamba. Ito yung propeta ito, marami itong alam. Kaya nagtanong siya kay Jesus. Hindi ito aksidente. Ako po'y naniniwala na pinatnubayan siya ng Diyos sa tamang pagsamba po sa Kanya. So, ang lesson po natin dito, sa kaligtasan, magkakaroon ng desire ang isang tao na magsamba sa Diyos. At hindi lang magsamba, magkakaroon siya ng desire na magkaroon ng isang tunay. Ito pong keyword. Tunay na pagsamba sa Diyos. Magkakaroon siya ng discernment. Kung ang simbahan ba nila ay may tunay na pagsamba o hindi. Kaya nung ako po ay naligtas, iniwan ko na ang dati kong relihiyon. Dahil napakalaki po ng aking feeling pa nun. Pakiramdam, mali yata ito. Doon nagsimula. And then naghanap na ako ng church na kung saan, nasan ba yung tunay na pagsamba. Kaya sa kaligtasan ng tao, hindi lang po siya magkakaroon ng desire magsamba. Magkakaroon siya ng tunay na pagnanais na sambahin ang Diyos ng tama. Sa tamang paraan. Hahanapin nila ang lugar o simbahan na may tunay at tamang pagsamba sa Diyos. At yan ang dahilan kung bakit umaalis ang mga tao sa kanilang simbahan sa sandali na sila po ay naligtas. Because hindi pinapatnubayan na sila ng Diyos sa tunay na pagsamba. Ikaw ba ay may desire na pagnanais na hindi lang sambahin ng Diyos, kundi magkaroon ng isang tunay na pagsamba? Ang pagsamba ba sa iyo ngayon, mga minamahal,
ay napaka-importanting bagay. Pinapatnubayan ka na ba ng Diyos sa isang tunay na pagsamba na kung saan ay kine-question mo na sa simbahan mo ngayon, bakit ganito kami magsamba? Mukhang mali ata ito. Kung yan ang iyo pong nangyayari sa inyong pong buhay, nagtatrabaho ang Diyos sa kaligtasan. O yan po ay isang manifestation, patunay, patotoo na ikaw po ay ligtas. Hindi mananatili sa isang mababaw na pagsamba ang isang ligtas na tao. Magkakaroon siya ng improvement. Magkakaroon siya ng progress sa kanyang pagsimba. Na kung saan kapag ligtas ang isang tao at nasa isang simbahan siya, sasabihin niya, parang hindi na ata ako nag-grow dito. Kasi may progression niya. Ang isang ligtas na tao, nagpo-progress yan hanggang sa punto na hindi na siya masisiyahan sa pagsamba ng kanilang simbahan. Kung ang pastor at ang simbahan na yon ay isang mababaw na pagsamba sa Diyos. Kaya palipat-lipat yan. Hahanapin niya kung nasaan ang isang malalim at may kabuluhan na pagsamba. Hindi po siya makokontento kung ang pagsambang nangyayari sa loob ng simbahan ay mababaw. Unang-una, malalaman po niya na, okay itong pagsamba. Ang nakakalungkot po ngayon, mga minamahal, marami po sa loob ng simbahan, tao sa loob ng simbahan, ang hindi alam kung ano po ang karne na pangangaral at kung ano ang gatas. Para sa kanila, parehas lang. Kaya minsan galing po sila sa isang mature na Bible teaching church. And then lumipat sila sa isang church and then okay naman ang turo. Parang wala tang progress doon. Ganun din po ang ang isang mananampalataya na sumasamba sa Diyos. Mahihirapan siyang maghanap ng church. Dahil nakakalungkot itong katotohanan, ang pagsamba sa church ngayon, evangelical churches, Christian born-again churches, napakabago. Walang ka-espiritualidad sa pagsamba. Mafe-feel niyo po yun. I hope mararamdaman niyo po yun. Punta ka sa isang simbahan, hindi yata tamang pagsamba. Yan, nandun ka na. Nandun ka na po sa isang puso na nagsasabi na hindi ka po makokontento sa isang simbahan na kung saan mababaw ang pagsamba. Sinabi ko nga po kahapon sa worship team, habang kami po ay nagmi-meeting, ang lalim ng pagsamba ng isang simbahan o sa isang individual ay nakasalalay sa lalim ng kaalaman mo sa salita ng Diyos. Kung ang alam natin sa salita, hindi tayo nagbabasa ng Biblia araw-araw, mananatili tayo na kontento sa isang mababaw na pagsamba. Pero bigyan mo ng panahon ang salita ng Diyos. Mag-dive ka sa salita ng Diyos. Minahin mo. Ito lang, dito lang. Alam ko po sa Biskaya, no to mining. Pero dito sa atin, yes to mining sa salita ng Diyos. Bakit mining? Kailangan mo maghukay para makita mo yung kayamanan, yung gold ng Biblia. That's why it's mining. Magbibigay ka ng matinding effort. Maraming panahon upang i-mine ang gold na makikita po sa salita ng Diyos. Wala pong gold na nasa ibabaw.
Hanggat maaari magpaling ka, nasa ilalim yan. Maghuhukay ka. Ang aking mga ninuno po treasure hunters. Buwan. Naghuhukay mga yan. Milyon-milyon ang ginagastos. And then, kung matyaga sila, makaka-discover sila ng gold. At ang na-discover nila, walang gold na nasa ibabaw. Ng lupa. Buwan sila every day. Mukhaw pa yan ng mga tao para po maghukay. So kung ang pagsamba mo, kung gusto mo mas malalim ang iyong pong samba, magmina ka ngayon sa salita ng Diyos. Magbigay ka ng panahon, mag-labor ka. Hanggang sa makita mo ang gold doon. So doon tayo magiging progressive pagdating po sa pagsamba po sa Diyos. Verse 21, sinabi naman ni Jesus, 1 chapter 4 na po tayo. Balik na po tayo sa 1 chapter 4, verse 21. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. So mga minamahal, ito po ay napropesiya sa Malakayas chapter 1 verse 11. Huwag na po tayo punta doon. Malakayas, kinotes na lang po. Malakayas chapter 1 verse 11. Sabi po niya, sapagkat mula sa sikatan ng araw hanggang sa nilubugan niyon, dakila ang aking pangalan sa mga bansa at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamanyang ang aking pangalan. So ang issue kasi dito, ang sabi ng babae, dito lang sa bundok na ito magsasamba. Wala nang iba. Kayo mga Hudyo, sabi niyo, sa Jerusalem lang at wala nang iba. Ang sabi ng Panginoon Jesus, darating ang panahon na hindi dito at hindi na sa Jerusalem. At ito ang nangyari. Sabi po ng Malakayas 1:11, sa bawat dako ay paghahantugan ng kamangyan ang aking pangalan at ng dalisay ng handog sapagkat ang aking pangalan ay dakila sa gitna ng mga bansa. So ito, pinopesiya po ng ating Panginoon na hindi na po sa Jerusalem kundi sa buong mundo ay mag-worship po, magsasamba mga tao. Tinupad nito ng Diyos nang pinopesiya niya ni Jesus ang pagkawasak ng templo na nangyari naman noong 70 AD. Sabi po sa Lucas chapter 21 verse 5 to 6, sabi po niya, Lucas chapter 21 verse 5 to 6, may ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang bato ginamit dito at ang mga palunguting hinandog ng mga tao. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, darating ang panahon, sa concept dito, na manghang mga tao, ang lalaki, ang gaganda po ng bato na ginamit po sa templo. Kaya sinabi ni Jesus, darating, verse 6, ang panahon na ang lahat ng nakikita niyo iyan ay guguho at walang matitirang makakapatong ng mga bato. So nangyari, sabi niya, darating panahon, mauwasap itong templo. At tunay na at 70 AD ay winasak ng mga Romans ang templo sa Jerusalem. Sa Bagong Tipan, ang templo kung saan nananahan ang Diyos ay hindi mga gusali, kundi ang mga tao. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Ulitin natin. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? So ang templo po ngayon ay hindi na po gusali, ito po yung mga tao.
Ito po yung narinig ko po sa mga kapatiran. Meron po nagsabi, ay, huwag kayong magsamba dyan dito sa church natin. Hindi naman church yan, bahay. So ngayon, ang templo sa kanilang isipan ay struktura. No? Ang building, hindi tao. Ay, huwag kayo dyan sa Calvary. Hindi naman church yan, bahay yan. Totoo, bahay po ito. Pero ang templo na sinasabi ng bagong tipan ay ang mga tao kung saan naninirahan ang Espiritu ng Diyos sa atin. Yan ang dahilan kung bakit sinabi sa Mateo chapter 18 verse 20. Mateo chapter 18 verse 20. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. So ngayon po, 2 or 3 na mga anak ng Diyos ay nag-gather sa lugar na to. Nandito po ang presensya ng Diyos. Kaya hindi na po ito patungkol sa lugar, hindi na po ito patungkol sa building, kundi ito po ay tao, ito po ay patungkol sa mga mananampalataya. That's why miski saan pwede natin sambahin ang Diyos. Hindi mo kailangan pumunta sa church para sambahin ang Diyos. Sa jeep, pwede kang magsamba. Sa tricycle, pwede kang magsamba. Habang naliligo, pwede kang magsamba. Habang naglalaba, pwede kang magsamba. Habang nasa eskwelahan, sa lahat ng lugar, ay pwede mo na siyang sambahin. Because kung nasaan ang iyong katawan, yan na po ang templo ng Diyos. Kasi may kaisipan, kailangan sambahin ko ang Diyos. Kailangan pa pumunta ako sa church. Hindi na po. Kasi kayo mismo ang templo ng Diyos. Verse 22, hindi ninyo kilala ang iyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. So 2 beses po natin nakita ang salitang kilala. No? Sabi niya, hindi nyo kilala ang iyong sinasamba, sabi ng Panginoon sa mga Samaritano, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Ang salitang kilala dito ay kaalaman. Ang mga Hudyo ay may kaalaman patungkol kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang tunay na Diyos, ang iisang Diyos. Pero ang mga Samaritano, wala silang kaalam-alam patungkol kay Yahweh. Kaya ang lesson po natin dito, mga minamahal, ang tunay na pagsamba ay nakabase sa kaalaman. Ang tunay na pagsamba ay nakabase sa kaalaman. Bakit mali ang pagsamba ng mga Samaritano? Kasi wala silang kaalaman patungkol sa tunay na Diyos, sa batas ng Diyos, at sa paraan kung paano po siya sambahin. Kaya bakit bakit sentro ng ating pagsamba ang pangangaral? Because ang tunay na pagsamba ay nakabase po sa kaalaman. Sa kulto, walang Bible study. Puro kanta. Puro ritual. Pero ang sentro po ng ating pong pagsamba ay ang salita ng Diyos. Kaya makita niyo po, ang pulpito ay wala sa gilid. Ito po ay nasa gitna. Ang tunay na pagsamba ay nakabase sa kaalaman. Question, bakit hindi kilala ng mga Samaritano ang kanilang sinasamba? Bakit hindi nila kilala ang kanilang sinasamba? Ang sagot po ay number 1, wala sa kanila ang salita ng Diyos. Wala sa kanila ang salita ng Diyos. Kailangan kumuha sila ng isang pari na magtuturo sa kanila
kung paano po sambahin ang Diyos. Wala sa kanila ang salita ng Diyos. Pero pagdating sa mga Israelita, nasa kanila. Old Testament, taglay nila. Sa Roma chapter 3, verse 1 to 2. Sa Roma chapter 3, verse 1 to 2, sabi po ng Biblia, kung gayon, paano nakakalamang ang... So nagkaroon sila ng tamang pagsamba dahil nasa kanila ang salita ng Diyos at tinuturo. Alam na mga Hudyo ang kanilang sinasamba, bakit? Dahil nasa kanila ang salita ng Diyos. Ang pagsamba na hindi nakabase sa Biblia ay isang tuwad na pagsamba. Ito po ay isang paganong pagsamba. Kung ang church ay hindi tinuturo ang Biblia, walang tunay na pagsamba doon. Kung ang church ay hindi tinuturo ang Biblia, wala pong pagsamba doon. Ang Biblia ay ang tanging autoridad na magtuturo sa atin kung paano po sasambahin ang Diyos. Pero ano po nangyayari, miski sa mga born-again churches? Hindi nila sinusunod na ito. And sometimes, nahahaluan na, tulad ng sinabi ko kanina, ng paganong ritual.